buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Teach the Children Right from Wrong. Ang walang hanggang katapatan ng Diyos ay dapat lang suklian ng katapatan din. At ang isang napakainam na panukli sa katapatan ng Diyos ay ang paglikha ng susunod na mga henerasyon ng mga bata na magiging mabubuting mga mamamayan, mabubuting mga anak ng Diyos, at mabubuting kapwa-tao. Mga Kawikaan 4:3-15. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni Ama, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos, at ikaw ay mabubuhay. Pinakikita dito na ang ama o ang ina ay isang guro, teacher. A father or a mother is first and foremost a teacher. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pababayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Pinakikita uli ang magulang na nagsasalita ng aral, nangangaral, nagbibigay ng pangaral. That parents are counselors. Parents are to utter wise words that guide children unto light, unto the light, unto the wisdom of God. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Nakikita natin dito na ang turo ng magulang ay dapat nagbubunga sa karunungan at dangal. Hindi lang knowledge, but also dignity. That when we teach children, we don't only teach them information that they become knowledgeable, that we also mold them to be good people. Character is more important than information or knowledge. E pag pinagsama mo pa yung character at information, you create a super person for God. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka matitisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad, ay hindi ka mabubuwal. Nakikita natin dito ang magulang bilang patnubay. The parent as guide, as a helping hand that leads children through the difficulty of life. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran, at ang buhay ng masama, huwag mong tutularan. Ang itinuturo ng magulang dapat sa anak, kabutihan. Ito ang maganda nating pagsukli sa katapatan ng Diyos, na lumikha tayo ng mga bata na magiging mga matatanda na matitino, mahuhusay, maganda ang pagkatao. At yan ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, Teach Children Right from Wrong. Salamat Ama dahil kayo ang aming magulang na malinaw ang turo. Malinaw ang pagkakaiba ng tama sa mali, ng dilim sa liwanag, ng liko sa tuwid. Turuan nyo kami na bilang mga magulang, mga ama't ina, lola at lolo, mga tiya at tiyo, mga kuya, ate, mga kaibigan, kami man makapagturo ng mabuti sa mga bata. Pakita nyo sa amin yung malalim na pananagutan sapagkat nasa pagtuturo ng mga matatanda ngayon ang magiging hugis ng kabihasnan sa darating na panahon. Teach us, Lord, the holy and powerful responsibility of elders to teach children. Lead us. Guide us with your word, enlighten us with your wisdom. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Amen. Amen. Marami pong nagsasabi, ibang-iba ang mga bata ngayon, pero ang totoo, ibang-iba ang mga magulang ngayon.
Marami nga mga magulang ngayon, tiya-tiyo ni ayaw magpamano, magmumukha akong matanda. Ano, lalo't matanda ka naman talaga. Bakit natin sobrang sinasamba yung mukhang bata? Samantalang ang sinaunang kinagisnan ng lahat ng matatandang sibilisasyon, iginagalang ang matanda. Pero mga matanda na mismo ngayon ang nagtuturo sa mga batang huwag igalang ang matanda. Bakit? Ayaw nilang magmukhang matanda. Para bang isang napakalaking sumpa na magmukhang matanda. Mainam na tumatanda basta may pinagkakatandaan ng tao. Ayaw maituring na matanda. Bakit? Isa ba yung sumpa? Isa ba yung kahihiyan? Where is civilization and where is civility headed when elders don't even want to act like ones? What are the standards of right and wrong? Now more than ever, dapat malinaw ang standards. Sobrang maraming pagbabagong nagaganap sa mundo. The world is changing at a frenetic pace that it has never seen in all human history. Sobrang bilis ng mga pagbabago. Dapat may mga malinaw at matibay na pinangahawakan. The first standard of right and wrong is, of course, the Bible. Timothy 3:16, 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Of course, with enlightened contextualization, the Bible can be applied to lives every time, everywhere. Basta alam lang natin na, yung specific teaching na yan was for specific people in a specific time and does not apply to us now. Or the application must be adapted. The application must be adjusted to the realities of the time. Not that the Word of God should be adjusted, but the situation that created the commands, the situation that created all the policies and the teachings change. Nag-iiba ang buhay, ang panahon ng mga tao sa iba't ibang lugar at iba't ibang mga dako sa iba't ibang period of history. Kaya hindi mo naman pwedeng buong-buo nalulunukin at i-apply yung verse na sinabi sa isang tribo 3,000 years ago para sa iyo ngayon. Dapat may scholarly adjustment na ginagawa. Otherwise, the Word of God that should set people free and guide them will become oppressive in its application. Tulad ng naging oppressive application ng Sabbath. Kaya tuloy sabi ni Lord, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi dapat tayo na-oppress sa application, kaya binigyan tayo ng mga tuntunin na yan ay para tayo lumaya, lumuwag ang buhay, tumino ang sibilisasyon. Hindi para tayo masakal at makulong. Kaya mahalaga rin yung correct scholarship in applying the Bible. Another standard, of course, of right and wrong is common sense, which is not always common. Romans 2:14, those who do not have the law do by nature things required by the law. They are law for themselves. Kahit naman daw hindi ka nag-aral talaga ng Biblia, hindi ka scholar niyan, kahit hindi mo nabasa, alam mo naman yung tama at mali. Nagkaroon lang ng refinement and very clear applications through the written word, the Bible. Kaya lang yung Bible, merong cultural baggage yan eh. Nakaangkop, nakabagay, made to order sa Jewish culture. Sa Jewish culture, long ago. Kaya dapat mong tinitingnan, bakit ba binawalan yung mga Jews ng ganito at ganon? Bawal din ba sa akin yan ngayon? Bakit ba pinagsusuot ng belo yung mga babae sa Corinth? Ibig sabihin ba, magsusuot din ng belo yung mga taga-Marikina? Bakit ba sinabing ang mga babae hindi dapat magsalita sa church? Dahil ba sobrang abusada yung mga babae sa Corinth? O para ba sa lahat ng babae yan, sa lahat ng panahon? Dapat ina-apply at ginagamit ang common sense sa pag-a-apply niyan. Kung hindi, ang relihiyon, lalo't Bible-based, based on the written word, will become very, very oppressive and outdated. Pag hindi mo ginamitan ng enlightened hermeneutics o paano ina-apply yung katuruan noon sa panahon ngayon. May mga bagay na hindi nagbabago. Huwag kang papatay, hindi yan nagbabago. Igalang ang magulang, hindi yan nagbabago. Diyos lang ngayon sambahin, hindi nagbabago. Pero yung mga culture-based commands, itong pwede mong kainin, itong hindi, itong pwede mong isuot, itong hindi, dapat yan ibinabagay sa time and place. Proverbs 2:6, all wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. So pag sabi, hindi naman biblical yung ginagawa mo, common sense.
Nalulunod yung tao, Sabbath, iintayin ko pa bukas. Common sense. Even against the written word of God. Kasi even common sense comes from God, hindi lang written. Kaya malinaw na dapat marurunong tayo. Kaya kung minsan nagiging sobrang mahirap kasama yung relihiyoso na hindi aral, na kulang sa edukasyon, napaka-limited ng pananaw at gusto niya ang buong mundo pagkasyahin sa isang maliit na utak niya. Kaya pananagutan ng mga taong relihiyoso at spiritual, payamanin ang utak, paramihin ang alam para lumuwag ang mundo. At hindi pagkasyahin sa isang size na matagal nang nalampasan. Another standard of right and wrong, of course, are communal values and even tradition. Traditions that steady a civilization. Traditions that give order to society. Not traditions that are outdated, that in fact have overused their function and have become actual heavy baggages to bear. Every tribe, every nation, every family, every region has a set of values and tradition. And when you are operating in the context of that locality, you've got to respect values and tradition. Romans 14, 5-7, one man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. He who regards one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord, for he gives thanks to God. And he who abstains does so to the Lord and give thanks to God. Ano po ang buod ng Romans 14, 5-7? Ganito lang yun. Kanya-kanyang conviction yan. Sabi, merong mga tao, pinapahalagahan nila yung ibang araw na mas banal kaysa iba, di hayaan nyo sila. Meron naman sa kanya, pare-pareho lang ang mga araw, di hayaan mo siya. Mahalaga pala sa'yo, di pahalagahan mo. Pero huwag mong pilitin yung ibang hindi nagpapahalaga, napahalagahan din nila. Sabi, merong mga taong hindi kumakain ng ganung mga pagkain, nagpipigil sila at nagtitimpi dahil yan ang paraan nila ng pagbibigay ng honor sa Diyos. O di, wag mong kumakainin yung ayaw mong kainin, pero ba't mo pinipigil yung kapwa mo na gusto niyang kainin yung gusto niyang kainin? Sabi naman, yung iba nagpipista, habang yung iba nagfa-fast, yung iba nagfa-fast food. Yun naman ang paraan nila ng pagpuri sa Diyos. Kain ako ng kain kasi talagang sineselebrate ko that the Lord is a good provider. Sabi, kung gusto niya magkakain, hayaan mo siya. Ngayon, ayaw naman ng isang kumain, gusto mag-fast, huwag mo siyang pigilin. Kanya-kanya yan. Ang problema sa mga relihiyoso, yung pananalig nila at paniniwala, gusto nilang ipilit, igiit sa iba. Nagkakagulo tuloy ang mundo. Sabi ganoon, pare-pareho lang yan nagpupuri sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos yung kanyang intensyon. Kaya mahirap kasama yung mga relihiyoso. Sa tingin nila, isa lang ang katotohanan, yung katotohanan nila. So isa lang ang tugtog, organ. Pagka hindi na organ, paggong, demonic na. Napakalaking kamangmangan. Sa gusto kong tugtugan ng Diyos ng gong, anong pakialam mo? Sa gusto mo mag-organ, di mag-organ ka, kanya-kanya. Kaya naman ang mga mananampalataya, dapat doon kayo umatin kung sa kayo hiyang. Diba? Dahil lahat naman yan, pagpupuri sa Diyos. Kami ganun. Hindi kailangan na yung isa lang ang tama at yung iba gagawin mo ng demonic. Again, what's important here? Contextualization. Ano ba yung konteksto? Ano yung background? Ano yung mga katotohanan para mo ma-apply ang isang tradisyon? Kanya-kanyang kalagayan. Don't impose your beliefs, your practices on others. Meron pa, pastor, born again po ako. Yung nanay ko po namatay. Yung mga iba kong kapatid gusto magpadasal, gusto ko pong pigilin. Hayaan mo sila magdasal na magdasal. Di ikaw magdasal din ang sayo. Ba't mo pipigilin sila? Sa palagay mo ba, kung napigil mo dahil ikaw yung may pera, ikaw yung makapangyarihan, sa kalooban nila talagang naniwala sila sa pagpigil mo? Outward lang yun. But inwardly, naiinis pa nga sila sa'yo. Naku po, yung patay, ipapasok pa sa simbahan, ayoko pong pumasok, di huwag kang pumasok. Pero pipigilin mo silang pumasok, gusto nilang pumasok Yun ang kailangang matutunan na ngayon ng mga taong relihiyoso. Hayaan mo yung kapwa mo kung ano yung pananalig niya. Ngayon, naniniwala ka talaga sa pananalig mo, di turuan mo.
By example, by love, win your right to be heard. But don't force people. Huwag mong igiit at ipilit. Another standard of right and wrong is exigency, urgent needs. The rules of the games change, syempre, pag may urgent need. Luke 6:1-4, one Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples began to pick some heads of grain, rub them in their hands, and eat the kernels. Some of the Pharisees asked, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus answered, "Have you never heard what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions." So, bakit Sabat kumakain kayo? Namimitas kayo ng mga halaman, ng mga bunga na hindi dapat ginagawa pag Sabat. So, Lord, gutom eh. At sa lagay, bukas pa kami pipitas. Gutom na nga ngayon. Ba't hindi naghugas sa mga kamay? Nasaan ang tubig? Sabi niya, kaya ikiniskis na lang nga nila sa kamay. Diba? Parang kakain ka, nagkakamay, marumi yung kamay mo, pero pagkakain mo, malinis na yun. Sabi ni Lord, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Now, the Lord was not talking in clinical terms. Clinically, it's really important what goes into your mouth dahil baka germs. Ang ibig niya sabihin, hindi niya nasisira ang kaluluwa mo. Pwedeng yung sikmura mo, yes, but not your spirit. Sabi pa ni Lord, hindi niyo ba nalalaman ang ginawa ni David nung minsan, nung unang panahon? Nagugutom siya at ang kanyang pangkat, pinasok nila ang templo, at yung tinapay na nasa altar, na priest lang ang pwedeng kumain, kinain nilang lahat. Napagalitan ba sila ng Diyos? Hindi. Sino nagalit? Di yung priest. Natural. Siyang nawala ng bread eh. Yung mga arte ng mga relihiyoso, usually self-preservation and self-interest lang yan. Kaya hindi nakakalaya yung mga tao, gusto nila kulong na kulong. Sabi, gutom na. Anong banal-banal na bread? Mamamatay ang tao para huwag kainin yung banal na bread. Kaya nga nilikha ang bread para kainin. So may mga practical times na dapat yung tama to preserve life ang ginagawa mo. Meron naman, talagang ayaw magpa-blood transfusion. Meron akong hipag ganyan sa pinsan, namatay. Kasi ayaw niya talaga. Dahil sa religious conviction. Well, conviction niya yon, dugo niya yon, bahala siya. Kaya lang, namatay siya. Luke 6:6-11. On another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. But Jesus knew that what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." So he got up and stood there. Then Jesus said to them, "I ask you, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to destroy it?" He looked around at them all and then said to the man, "Stretch out your hand." He did so, and his hand was completely restored. But they were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. So another Sabbath, nasa bahay dalang ina, nakita ng Panginoon yung isang lalaki, ang kamay ay liko-liko, pilipilipet, shriveled. Ang tagal-tagal na niya nagdurusa. Sabi niya, ano bang marapat? Pag Sabat, gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magpagaling o hindi? At sabi niya, sige, ituwid mo ang iyong kamay at tumuwid at gumaling. Nagalit na naman yung mga religious leaders. Why? Sabat eh. Sa kanila magdusa ka ba sa sundin natin ng relihiyon? Sabat ngayon. Sabi naman ni Lord, sobrang hirap na, bakit ipagpapabukas pa? Mark 2:27, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. If you would like to expand that, brothers and sisters, religion was made for man, not man for religion. Religion should serve the purposes of man, not man serving religious duties and rights only. Baligtad. Because the power brokers, the priests, the teachers of the law enjoyed the power they had over the people, so they wanted control. Yan ang babantayan ninyo sa mga religious leaders. Kung walang ginawa kundi kontrolin lang kayo.
dahil talagang si Jesus nagpapalaya. Siyempre dapat may kontrol ang mga bata dito, huwag maingay, para sa kabutihan ng lahat, pero hindi dahil na-control ka lang, kundi para sa kabubuti ng lahat. Man's benefit and well-being is the high end of all religious effort. Another standard, of course, of right and wrong is personal, private, or local aspiration, goals, mission, the vision, the objective. Sometimes you're in a company, you're in a group, in a corporate setup. Ano ang right and wrong? Yung mission and vision and objective ng company. Sumali ka doon, ibig sabihin, agree ka. Kung ayaw mo sa ganon, di wag kang sumali. Of course, when the ways and means do not violate higher truth, meaning high spiritual truth, enshrined especially in the Ten Commandments. Napaka-importante na clear sa atin kung anong tama, anong mali. Sino ang nagsasabi ng tama at mali? Anong mga sitwasyon na ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama? Dapat marunong tayo mag-adjust sa ganon. Hindi para kang batong hindi natitinag. Si Jesus mismo ay pinakita niya kahit Sabbath, kahit nasa Ten Commandments yung Sabbath, may ginawa siya, nagtrabaho sila, kumain sila, kasi sabi nga niya, ang tunay na Sabbath ay para sa ikabubuti ng tao. So you should know when to adjust your religious convictions to be kind, to accommodate people, to be nice to them, to alleviate suffering, to feed the hungry, to give justice to the victims of injustice. Walang pinipiling panahon yun. Rules change. Yung iba kasi sabihin, you must always subscribe to the unchanging Word of God. Yes, of course, the spirit of the Word of God does not change. But its dress, its mode, its tempo, its speed should be adjusted for the well-being of people. Not to accommodate sin and make it good. No. Huwag niyong dadali sa extreme yan para pag mukhang mali ang sinasabi ko. Pero ang sinasabi natin dito, ang tunay na patakaran at layunin ng relihiyon ay ang ikabubuti ng tao. Now, what do we teach? Morality, of course. A clear sense of right and wrong. Now, morality is not always just about sexual behavior. Hindi katulad ng ginagawa ng marami na puro galit na galit lang sila sa sexual behavior at para namang hindi immoral magchismis, hindi immoral na mangutang ng hindi nagbabayad, para hindi immoral maging proud or arrogant or rude at puro gigil na gigil lang sila sa anything that has sexual connotation. Morality is everything about being right or wrong. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who correctly handles the word of truth. So merong wrong way of handling the word of truth. When is it wrong? When it becomes so oppressive, when it becomes myopic and limited. So merong correct way of handling the word of truth at may wrong way. Hindi ko mo word of truth yung hinahandle, laging correct na. Kasi madalas wrong yung method. So it must be clear what's basically right and wrong. But not the complicated and then oversimplified religious concept of what's right or what's wrong. Meron lagi magtatanong, pwede po ba akong kumain ng dinugan? It's an oversimplification of a very complex cultural issue. Pwede po ba ako magpaiksi ng buhok? Kasi yung mga Kristiyano naman, tanong pa ng tanong, hindi na lang sila mag-decide kung anong gagawin nila sa buhay. Sometimes they don't like to be responsible for themselves. O ba't ganyan ang suot mo? Sabi ng pastor, pwede. Sa lawn pass lang ang suot mo, pwede. Sabi niya, pwede eh. Di ba? Laging naghahanap ko na lang ng mga isasangkalan. We must begin to be responsible for our behavior and not always ask religious leaders. Dahil mga tao din yan, and at most, pag natanong mo, conservative pastor, conservative ang sagot. Pag ang natanong mong pastor ay bulagsak, di bulagsak yung sagot. Pag scholarly, scholarly yung sagot. Kaya dapat marunong ka magsikap sa sarili para hanapan mo ng sagot ang mga tanong mo. After all, ikaw naman ang haharap sa Diyos eh. Ikaw naman ang mananagot kung tama o mali. It's not wrong to seek guidance, pero hanggang kalit-liitan, papautangin ko po ba yung hipag ko? Ikaw na mag-isip niyan, ba't itinatanong mo pa sa akin yan? Kasi pag hindi mo pinautang, sabi ng pastor ko, huwag kitang pautangin.
Ganun ang magiging wakas. What do we teach people? Civility. Turuan ng mga bata ng good manners, courtesy, respect for others. Hindi yung mga batang ang pepresko, pinagmamalaki pa ng mga magulang yung mga anak nila na walang mga galang sa mga matatanda, walang galang sa kapwa bata. Lalo na yung nasa restaurant or public place, ang ingay-ingay, parang nasa sarili nilang bahay. Naiinis sa mga tao doon sa mga ganyang bata. Sino may kasalanan? Magulang. Dapat mo, we are not in our home. Be quiet. Dapat ganon. Hindi yung spoiled brat everywhere. Nawala na kasi sa school yung good manners and right conduct subjects. Etiquette subjects. Puro na lang information. What's the point in knowing many things pero wala ka namang karakter? Wala kang good manners. We must teach children self-control and restraint. Titus 2:6 similarly encourage the young men to be self-controlled. Self-controlled meaning you teach them right and wrong and then they control themselves, not you all the time controlling them. Pag lagi mong kinokontrol yung bata, pag wala ka na, titingin-tingin, ay wala nagkokontrol, nagwawala na. Kailangan matuto siya na kontrolin ang sarili. Proverbs 6:23 The law of the Lord is a lamp, and its teaching shine brightly. Correction and self-control will lead you through life. Huwag natin gawing robot ang mga bata na nandun tayo lagi telling them right and wrong. In the right moments, when they're very receptive and you can teach well, teach them right and wrong. Teach them by example. Teach them by wise words. And then, teach them to control themselves. Yung mga magulang na lagi niyong ginigising ang bata dahil mahuhuli sa eskwela, hayaan niyo mahuli. Hindi yung umaga na lang, isang napakalaking trabaho mo namang gising. May lakad tayo, gising ka ng gising, hayaan mo nyo mahuli, hindi nakapag-enroll, hayaan nyo hindi makapag-enroll. Naging janitor dahil hindi nakatapos, gusto niya eh. Pero yung lagi kayong 40 na yung anak nyo, ginigising nyo pa, may ganun ha. Anak, 40 anyos, kasalanan ng mga magulang yan. They must be able to face the consequences of what they do or not do. O anak, ang baon mo, tuwing umaga, sinasabi niyo yung baon niya, hayaan niyong maiwan. Di nagutom siya, huwag niyo lang bibigyan ng pera. Bukas, malalaman na niya na dapat niyang dala-dala. Anak, maligo ka. Anak, lahat. Hindi self-control yon. Yun ay control. Parental control. Di ba kahit sa TV, parental guidance ang mahalaga. O anak, huwag kang nanonood ng mga ganito kasi masama, kasi ganito. Pero hindi ka laging nakatingin. Dapat ang mga bata must be able to see the consequences of their deeds. Turuan ng mga bata, especially harmonizing with society. Makisama ka. Kung may mga bata na gustong-gusto kong kutusan, yung magbabata at yung magulang, yung nang-aapi ng yaya, yaya. Yung hinahampas ng payong yung yaya, yung nanay naman, yaya, umuro ka nga doon, naiinis siya sa'yo. Ha? Yung magulang ang dapat hampasin ng payong, yung beach payong ay yung malaki. Hinahayaan nyo na ang mga bata rude sa kanilang mga yaya. So, ibig sabihin lang, pwede akong rude pag yaya, pero pag lola ko, kailangan hindi ako rude. Namimili. Kailangan ng paggalang sa kapwa-tao, pare-pareho. Tinuturuan yung mga bata niyan. Yung iba kasi akala nila, mukha na silang mayaman kung brate yung anak nila. Mga maling mga paniniwala. You must teach blending, pakikisama, pakikipagmabutihan, pakikiisa. Kasi ang batang yan, paglaki, kailangan niya lahat yung social skills na yon to survive. And not only to survive, to be liked. Dapat may hangganan. May batas. Because nature pushes every creature to multiply, to dominate, and to survive at the expense of others. Totoo yan. Tingnan nyo ang mga halaman, kung silang masusunod, sila na lang ang kaisa-isang halaman pwedeng mabuhay. Tingnan nyo yung akasya. Pag nauna na siya, wala nang tutubo sa ilalim. Tingnan nyo yung mga matatayog na mga nara at mga molave. Wala nang mauuna sa kanila for the sunlight kasi uunahan na nila. Tingnan nyo ang mga seeds na ikinakalat, parang sila na lang ang dapat mabuhay. Even the human sperm is by the millions kasi gusto talaga magparami ng tao lagi.
Di ba? Ng mga halaman, ng mga hayop, it is natural to want to multiply, to dominate, and to survive. Therefore, in civilization and in civilized society, there must be limits. Kaya may muhon. Kasi yung neighbor, gusto niya laging palakihin ang lote niya at your expense. Kaya hindi pwedeng iurong ang muhon na walang legal action at walang mga technical people doing it. Kahit yung mga pagdodomina, sasabihin pa ng mga magulang sa anak na ikinakasal, pagtayo nyo, tapakan mo ang paa niya, ha, para ikaw mag-dominate. Una mong ilabas sa simbahan yung paa mo kesa sa kanya. Yung dominance, parang natural yan eh. Because we have to survive. Kaya merong law of God, may law of the land, may law of religion, para sikilin, pigilin, lagyan ng hangganan, yung natural na tendency ng lahat na gusto nating manaig. Kaya dapat magkapatid, hahatiin niya halimbawa yung saging, yung pinya, yung prutas. Kung sino gumati, yung isa naman ang pipili. Kasi pag ako na maghahati, ako pa rin ang pipili, di lalakihan ko yung isa dahil yun ang pipiliin ko. People are really greedy. Kitang-kita nyo yan sa children. Hindi kailangan turuan, likas. Kaya naman may sibilisasyon para yung natural na makakasama na sa kapwa na gusto ring mabuhay, may hangganan. Kaya mga upuan, may hangganan. Hanggang dyan ka lang. Huwag yung nakasandal ka pa sa katabi mo. Kaya ang mga lugar, sinusukat. Kailangan hindi ka lumalampas. May schedule. Yung mga sine ngayon, marami sa kanila, may schedule. Lalabas ka na. Pagtapos na, kasi gusto umulit pa yung iba, walang ibang makakaupo. Kasi ang tao talaga, pag hindi mo binantayan, aabuso. 0.0001% lang yung kahit walang nakabantay, hindi aabuso. Laging aabuso. Buffet breakfast. Bawal mag-take out. Ang nanay, laki ng bag, talagang lagay ng lagay doon sa buffet niya. At merienda na nila maghapon yun, pero hindi kasali sa usapan. Aabuso. Lagyan mo ng mga CCTV cameras lahat bawat mesa, siguro hindi gagawin. Pero pag walang nakabantay, gagawin. Because people are greedy. Mayaman man o mahirap. So for order and peace, clear limits must be established, enforced, and obeyed, especially by children. Kasi formative years. Anak, huwag mong kakainin yung tsokolate ng ate mo. Dapat may consequence pag kinain niya. Anak, hindi ganyan. Linisin mo yung kama mo pagbangon mo. May consequence pag hindi ka sinunod. Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Pati ang Diyos na lumikha ay nagulat na sa naimbento ng tao na pagpaparami ng kasamaan, na lahat ng tendency niya sa pagsama. Mga asawang hindi nababantayan, pag hindi na talaga matagal-tagal na at nakakalusot-lusot na, kung ano-ano nang gagawin kaaliwas-pasan. Kaya may parusa ang hindi pagbabayad ng tax. Lahat ng tao ang ambisyon, dayain ang pagbabayad ng buwis. Pati nga sa tithes and offering, Pastor, sa gross po ba o sa net? Talagang gusto paglamangan ng Diyos din eh. No? So, ganun ang tao. Gusto lagi siya ang manaig. That's why evil has to be contained. It is natural for people to be selfish. That's why obedience, authority is commanded. Nilalagyan ng authority, nilalagyan ng hangganan para magkaroon ng kaayusan. Ephesians 6:2, obey your father and your mother, and you will have a long and happy life. Bakit? Sino ba namang magulang ang magtuturo ng mali sa anak? Mangilan-ngilan, meron sigurong abnormal, mentally sick. That's not the case that we're talking about. But the general truth. At yan ang masakit na bunga ng ating OFW phenomenon, because people have to survive, because there's not much opportunities being offered in our country. Marami mga bata ngayon lumalaki, isa lang ang magulang o wala pareho. Ang nagbabantay lang, isang lolang pagod na. So todo pasa na lang. O ayaw masyadong magdisiplina dahil nagagalit yung manugang, etc., etc. So ang nangyayari? Walang guidance. Pagkatapos ang nagiging guidance counselor nila, internet. Kahit anong pindutin, kahit anong panoorin, pag hindi nakatingin na matatanda. Kaya nanganganib ang mga bata ngayon.
At hindi lang mga bata, ang darating na saling lahi, nanganganib, because there is very little teaching. There is very little guidance. There is very little love even. So we've got to lead people away from danger. Colossians 3:20, children must always obey their parents. This pleases the Lord. Again, siyempre may exemption yan if your parent is insane. If your parent is obviously making you do something wrong, that's when you are exempted from obeying this. The law, the observance of limits is heaven's and authority's response to evil. Kasi kung walang law, paano mabubuhay ang mga tao ng sama-sama? Proverbs 29:15, correct your children, and they will be wise. Children out of control disgrace their mothers. Kailangan itinutuwid yan. Pagkapakawala ang mga bata, wala sa kontrol, kahihiyan yun ng mga magulang nila. What else do we teach children? Productivity, fruitfulness. Dapat silang turuan ng self-reliance, usefulness, helpfulness. Kahit may mga katulong, kahit mga mayaman, kahit mga may kaya, dapat tinuturuan ng responsibilidad, pananagutan ang mga bata. Proverbs 10:4-5. Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. He who gathers crops in summer is a wise son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. So tinuturoan ng mga tao magtrabaho sa oras, makisama, at lalong-lalo na makitulong sa mga gawain. Now, when do we teach? Proverbs 22:6, teach your children right from wrong, and when they are grown, they will still do right. So while the child is young. Kaya importante yung turo sa bahay, turo sa paaralan, at turo sa church. Tas ang dami mong kalaban, ang daming mali ang turo sa media, sa internet, sa mga peers, sa mga kaibigan, sa entertainment. Kaya dapat yan talagang nababalance, nauunahan, at napagwawagyan. Kulang na nga tayo ng turo sa bata, ang dami pa nilang sources ng ibang turo na kabaligtaran. Mark 10:13-14, some people brought their children to Jesus so that he could bless them by placing his hands on them. But his disciples told the people to stop bothering him. When Jesus saw this, he became angry and said, let the children come to me. Don't try to stop them. People who are like these little children belong to the kingdom of God. So dapat unahan ng mundo. Bata pa lang, turuan na. Madalas, kung ano ang naunang laman ng utak ng bata, yun ang magwawagi sa buong buhay niya. Yun ang magiging pamantayan niya kung anong tatanggapin at tatanggihan. Doon niya ipapatong ang lahat ng iba pang dadagdag na kaalaman niya. Kaya dapat bata pa maunahan. Kaya mahalaga ang mga bata, dinadala sa Sunday school. Pinapa-attend ng mga children's classes kaysa pilitin mo umattend ng adult sessions na hindi yun bagay sa kanya, mag-aaring may maintindihan din siya, pero bagay na bagay yung mga pambata. Sinasamantala natin pag may ganyan. Pinapasama natin sa mga children's retreat, children's camp, where they will learn many other things. Tinuturoan natin sila ng mga bagay na maaaring nakakaligtaan nating ituro dahil mga busy ang mga magulang ngayon. When else to teach? Always, even beyond childhood. Tuloy-tuloy ang turuan, and on every fitting occasion. Tuwing may pagkakataon, iba na ang nauuna at iba na ang maagap at iba na ang laging nandun. Proverbs 1:5, let the wise listen and add to their understanding, to their learning, and let the discerning get guidance. Psalm 119:71, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. So kahit na ang tao'y may edad na, kahit na nasaktan, nalugi, nahirapan, kung may natutunan na leksyon, dapat pa rin mapagpasalamat. So tinuturuan natin ang mga bata pa lang, na kahit sila nahirapan, kahit natalo sa karera, kahit hindi naging first honor, may natutunan naman silang lesson doon. So that they will not be bitter about the lessons in life that are inevitable to learn. But they become appreciative, even the method of learning is difficult and painful.
Ang mahalaga at the end of the day, they became wiser. Tinuturoan natin yung anak, hindi bali hindi ka nanalo sa karera. Ano naging lesson mo? Na dapat nag-practice ka, o dapat kumain ka ng tama, or mag-practice ka, hindi ka laging panalo. Kasi sa buhay naman, hindi ka laging panalo, dapat may practice ka rin matalo. Para pag dumating, sanay ka na, hindi ka natutumba. Now, how do you teach? Of course, by example. Titus 2:7-8, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned. So mahalaga ang mga batang pinapalaki natin, ang naririnig nilang usapan ng mga matatanda sa bahay, mga matitinong usapan. Hindi mga chismis, mga paninira, hindi mga masasamang salita, kundi yung nakaka-uplift. Kasi yan ang natututunan nila. Again, another setback kasi maraming parents are absentee parents. Paano magbibigyan ng example? 1 month lang ang bakasyon every year. Kaya ini-spoil na yung bata. Lahat ng hingin, binigay. Lahat ng gusto, binili. Ayaw pagalitan kasi sabi mo, 1 month lang baka naman magdamdam pa. Kaya napaka-imbalance ng pagpapalaki natin ng mga bata ngayon. Kaya dapat kung sino man ang kasamang matanda o magulang ng bata, kung may absent man dahil nagtatrabaho, you make up for that absence by being the disciplinarian. Hindi nagpapaligsahan yung tatay at nanay kung sinong mas malalove ng anak. Paligsahan tuloy sa pagkonsinte. Paligsahan sa pagbili ng loyalty ng anak. Ang bunga masaklap because later on, this will be a damaged personality. Kailangan matino ang pagpapalaki. How do we teach? By words of wisdom. Which of course presupposes that we are to be wise. Kaya nga tinuturoan ng mga batang huwag muna kayo mag-asawa. Bakit? Magkakaanak kayo. Ano tuturo nyo? Proverbs 2:1-3 and 9-11. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, and if you call out for insight and cry aloud for understanding, you will be wise. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you, and understanding will guard you. What is important here is that knowledge will be pleasant. Not all arrival of knowledge is pleasant. Marami nga, mahirap ang naranasan kaya natuto. Pero pag tinuruan natin ang bata, na nahihirapan ka man pero natututo ka, knowledge will be pleasant. They will not be governed by bitterness all their lives. How do you teach? In love. By loving ways. Hindi sa pananakot, hindi sa pamamalo lamang. Ephesians 6:4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sabi niyo, huwag niyong inisin, huwag niyong galitin ang iyong mga anak. Lumalayo ang loob sa inyo. Huwag niyong daanin sa dahas. Turuan ninyo ng may pagkabanayad. Turuan ninyo sa paraan na tatanggapin at hindi yung tatanggihan. Correction and punishment must be imposed on infractions. Kaya nga ang Lady Justice may timbangan at may hawak na espada. Pag kulang ka, tatagayin ka niya. Dapat ang lahat ng instruction, lahat ng correction, pag hindi natutupad, may parusa. Dilema yan ng mga magulang sa mga bansang tulad ng Amerika na ina 911 ka ng anak mo pag dinisiplina mo. Can you imagine how sick this is and how sickening when the bringing up and disciplining of children is now in the hands of the state, not in the hands of parents? May nagpapakyut sa Capitol Hill. May nagpakyut na gumawa ng ganyan mga batas. Tinanggalan ng mga magulang ng right na mamalo. Well, because also there are many parents who are abusive. But they are not the norm. Sila yung aberration, sila yung exemption. Pero pag kinuha na ng Estado sa magulang ang pagdidisiplina sa anak, anong uri ng lipunan yan? That's why Christians have to be creative how to do this
and at the same time not go to prison in such countries. Proverbs 10:13, a rod is for the back of him who lacks judgment. Hanggang ngayon nga sa Malaysia, saka sa Singapore, namamalo pa sila eh. Papaluin kang ratan. Pagka nagkakamali ka sa mga prison nila, may paluan pa. Proverbs 13:24, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Yun daw, hindi na mamalo ng anak, hindi niya mahal ang anak. Pamamalo, hindi pambubugbog ang pinag-uusapan natin dito. Yung palo talaga na, anak, bakit kita papaluin? Anong offense mo? Anong usapan natin? Pag hindi mo itong ginawa, may palo yan. O sige, dapa. Hindi yung galit na galit ka na mamalo ka kasi revenge yun. Kaya dapat ang magulang habang galit, hindi mamamalo. Kasi lalampas sa tama. Magiging pananakit na yon. Pero yung humupa na ang kalooban mo, tsaka kayo mag-uusap, wala ka ng galit, tsaka mo papaluin, pati ikaw ayaw mo na halos paluin, yun ang discipline. Kasi talagang ipaparamdam mo sa kanya physically, dahil bata pa yan, hindi pa complex yung pag-iisip niya. Kailangan physically niya maramdaman na may mali siyang ginawa. Pero walang abuse dapat, sa tamang lugar, tamang lakas. Pero yung mga nasa ibang bansa nga na may bawal yan, bahala kayo mag-isip kung anong gagawin nyo tungkol dyan. Yung iba, alam ko, sinasabunutan nila yung anak nila kasi walang mark. Kasi may latay yung iba. Hindi ko payo yan, kinukwento ko lang. Proverbs 3:1-12, my child, remember my teachings and instructions and obey them completely. They will help you live a long and prosperous life. Let love and loyalty always show like a necklace, and write them in your mind. God and people will like you and consider you a success. So love and loyalty for lifelong relations. Dapat tinuturuan natin mga bata to love, to be loyal. Hinahanda natin sila sa mga habang buhay na mga relasyon. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. So here is reliance on God's wisdom, not on self. Itinuturo yan habang bata. Lahat tayo may mga bata sa ating paligid, kahit hindi tayo yung magulang, mahalaga na ito ay dibdibin. At kumisan tayo naman yung isip bata. So pwede na natin i-apply diretso sa atin. Ito ang ating mga binabasa. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. This will make you healthy and you will feel strong. Honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. So tinuturuan ng bata na mag-tithe, mag-offering, bata pa lang. O anak, ang allowance mo, kanong allowance mo, mag-tithe ka, mag-offering ka, tinuturuan mo. Because the Bible says that this is the way to prosperity. Work and giving to God. So hindi natin siyang tuturuan na maging maramot. Tuturuan natin siyang maging generous. And then later on, the generosity is tempered by wisdom so they don't get abused by some people. My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects everyone He loves, just as parents correct their favorite child. So we teach children appreciation and love for correction. May mga pamilya po, ang galing ng turo sa bata, pag nagkamali yung bata, hindi pa alam ng magulang, siya na yung nagdadala ng tsinelas, nagpapapalo, nagawa ko po yung mali. Meron mga gano'n. Hindi yung mga bata na inuutakan pa yung magulang, naglalagay ng styrofoam dun sa kanyang tumbong. O kaya pinapalo na magulang, habol-habol, naghahabulan sila. Bakit mo kailangang habulin ang iyong anak? Ang magulang na kailangan maghabol sa anak, kulang yan sa turo. Dapat siya yung lumalapit, nagkamali po ako. O kaya, oy anak, nagkamali ka, halika. Pinaghahabulan kayo sa barangay, you look like a fool. Kulang ka sa pagtuturo pag tinatakbuhan ka ng iyong anak. Hindi dapat nangyayari yon. There must be appreciation and love for correction. So, all in all, we teach children to have good character. Teach children to be adaptable also to pressing realities. And not be judgmental of others. Yung mga bata may pinagtatawanan na dumadaan. O ba't yung pinagtatawanan yung dumadaan? Kasi po bungi. Hindi nakakatawa ang bungi. Gusto mo bungiin kita? Diba? Bakit mo pinagtatawanan yan? Kasi ganito, hindi pinagtatawanan yan.
Alam niyo yung mga bata na nagtatawa sa mga may kapansanan, sa may mga kakaibang kalagayan, magulang ang may kasalanan nun. Baka magulang na wala nagtatawa. Siyempre, ang kilos ng bata, reflection ng nagaganap sa kanyang tahanan. Kaya dapat tayo maingat. Teach the children to be kind and compassionate, to be polite, to be fruitful, to be godly. Lahat yan, magiging winner sila, hindi loser. Pero spoil the child, give him everything he wants, you will develop a monster. At yan ang magiging hirap mo habang buhay. Kaya kailangan turuan ng mga bata. Isa sa mga pinakamatataas na uri ng religiosity is to teach children well. Ama namin, patawarin niyo po kami kung may mga pagkukulang kami sa pagtuturo sa mga bata o may mga kalabisan. Turuan niyo kami, Lord, na timplahin itong mabuti para maging maayos kami mga guro, maging guide kami ng mga batang ito. At kahit na hindi na mga bata ang aming mga anak, ang aming mga pamangkin, turuan niyo kami, Lord, to always minister to them by giving them the gift of a good example. Pakita niyo sa amin ang mga kakulangan namin at mga kalabisan. Para kami, Lord, ang madala naming handog sa iyo, hindi lang tithes and offering, kundi mga bata na magiging mabubuting tao, mga bata na magiging mabuting mamamayan at mabubuting anak mo. Teach us to be serious with this responsibility of raising up the next generation. Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ating napagsalusaluhan sa ilang saglit ng katahimikan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Teach the Children Right from Wrong. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin.
Bakit tayo mahilig matulog kapag tanghali? Napakainit naman kasi pagtanghali sa Pilipinas. Alam niyo naman ang ating klima, napakaliwanag at napakainit ng araw. Kaya natural lang, lalong-lalo sa karamihan ng mga Pilipino na magsasaka, na magpahinga pagkatapos ng kasilay mananghali. Pero ang mahalaga naman kung nagsisiesta ka, ang aga-aga mo nagsimula magtrabaho. O kaya humahapon na, dumidilim na, nagtatrabaho ka pa rin para yung oras na nawala sa pagtatrabaho mo sa iyong pamamahinga, mapalitan ng mga oras na mabunga at mayroong pakinabang. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!